Pumalag naman ang National Union of Journalists of the Philippines sa pahayag ni President-elect Duterte na sangkot sa katiwalian ng ilang biktima ng media killings. Kanina naman inilibing na ang huling biktima ng pagpaslang sa mga mamamahayag. Umaksyon si JD Arsena. Naging emosyonal ang mga kaanak ng pinaslang na tabloid reporter na si Alex Valcova sa kanyang libing kanina. Biyernes ng pagbabarilin si Valcova sa Quiapo, Maynila. Paulit-ulit ko po hinihingi yung hustisya. Sa pumatay po, sana lumutang siya. Hindi naman siya siguro takot mamatay kasi sanay na siya at ituro po yung talagang mastermind po. Nangako ang Kampen President-elect Rodrigo Duterte na bubuo ng task force na tututok sa media killings. Pero sa press conference kahapon, sinabi niyang madalas na mitya nito ay korupsyon. Karamihan niyang may, alam mo na, nabigyan na tapos especially if you want to take sides. Nabayaran mo na tapos you play. Yan ang karamihan na mamatay. Or tumatanggap na sa mga sugarol tapos bira pa rin. Kasi kung journalist ka lang na tama, wala mang gagalaw sa iyo. Especially if it is true. Nabanggit din ni Duterte ang pagkaslang sa reporter at politiko sa Davao na si June Pala noong 2003. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba ang kaso. Ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala. I do not demean his memory, but that he was a rotten. He deserves. Hindi rin anya garantiya ang freedom of expression para hindi mabiktima ng karahasan ang media men. Just because you are a journalist, you are not exempted from assassination. If you are the Constitution can no longer help you pag binaboy mo ang isang tao. Ang pamilya Valcova di maiwasang sumama ang loob sa pahayag ni Duterte. Alam po ng mga tao dyan, ng kapwa niya reporter na hindi po siya mukhang pera. Kung mukhang pera kami, hindi po kami nakatira sa upa-upahan. At milyonarya na sana kami. Para naman sa pamilya ng pinaslang na broadcaster ni si Doc Jerry Ortega, nakaalarma ang pahayag ni Duterte. Hinusgahan na raw ang lahat ng mga pinaslang na journalist. Aminado naman ang National Union of Journalists of the Philippines na may korupsyon sa ilang taga-media. Pero hindi raw ito dahilan para sa extrajudicial killings. Kung meron niyang kaso ng corruption, kung meron niyang kaso ng kung sa tingin ninyo naging bias, sampahan niyo ng kaso sa korte. So dumaan tayo sa tamang proseso. Kasi yung ating president-elect mukhang sanay sa shortcut. Giit naman ng palasyo, responsibilidad ng pamahalaan na arestuhin at managutin ang mga responsable sa pagpatay sa mga taga-media. Pero paliwanag ng spokesperson ni Duterte na si Peter Lavinia, misinterpreted lang si Duterte. Nagpapaalala lang daw si Digong na mayroon ding korupsyon sa media. Paglilinaw din incoming presidential spokesperson Salvador Panelo, hindi ini-endorso ni Duterte ang pagpatay sa mga tiwaling miyembro ng media. Pero may kapalit daw ang paggawa ng masama. If you committed a grievous wrong to another person, then that person, if you owe him a debt, a blood debt, then you'll have to pay for it. But That's against the law, but that is the reason, the rationale. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.